Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kinasusuklaman ng dalaga ang mga lalaking tulad ng binata, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. He was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyayelo muna sa impyerno bago siya maging biktima nito. Atin pong uling tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Pangako Sa'yo. Pinasok niya ang Toyota Vios sa loob ng isang industrial subdivision sa Batangas. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagpapatakbo habang binabaybay ang malawak na subdivision na iyon ng mga pabrika at hinanap ang karatula na magtutukoy patungo sa Valencia Textile Corporation. Hayun, bulalas ni Kemi sa sarili nang makita ang karatula at araw na nagtuturo sa kumpanya. Kumaliwa siya sa isang maluwag at sementadong daan. Ilang sandali pa ay ipinarada niya ang kotse sa isang malawak, mataas at malaking pader. Pinatay niya ang makina at bumaba. Umikot sa passenger door at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay maingat niyang binaba ang stroller na kinilalagyan ng 6 na buwang sanggol. "Here we are, sweetie," sabi niya at nagpakawala ng mahabang hininga at sinuyod ng tingin ang mataas na pader. Malaking bahagi ng lupain ang okupado niyon, tulad din ng ilang pabrikang nakapaligid. Sa taas ng pader ay hindi niya tiyak kung gaano kalaki ang building sa loob, ang pinaka-opisina ng Valencia Textile Corporation o BTEX. Sinulyapan niya ang laman ng stroller at masuyo siyang napangiti sa natutulog na sanggol. Sa loob ng mataas na pader na iyan ay ang opisina ng daddy mo, sweetie. Ngumiti ang sanggol na tila ba naririnig siya bagamat tulog ito. Nasisihang itinulak niya ang stroller patungo sa nakasarang gate. Hindi siya humingi ng appointment, mabuti na ang ganito. Bigyan ang kalaban ng surprise attack. Kinatok niya ang pinto. "Shit!" JR muttered angrily. Napatirik ang mga mata niya sa kisame at pabagsak na ibinalik ang telepono. Napatayo siya mula sa pagkakaupo upang ayusin ang mga nagkagulong mga papeles sa ibabaw ng desk niya na gagamitin niya para sa meeting sa hapon na iyon. "Ano ba ang pumasok sa kokote mo, Eliza?" Ibinalik niya ang sarili sa pagkakaupo. Eliza was his girlfriend. She knew the score. It is good while it lasts. And they lasted for 8 satisfying months, to say the least. Eliza was creative in bed. He couldn't complain. Ito ang pinakamatagal sa mga naging girlfriends niya at wala siyang reklamo. May usapan sila na hindi kailanman papasok ang salitang marriage sa relasyon nila. Wala ang salitang iyon sa bokabularyo niya. "Something must end, JR darling. Hindi ka rin lang naniniwala sa pag-ibig, kasal, and babies. I thought I could change your mind dahil ako lang ang tumagal ng 9 na buwan sa mga naging girlfriends mo. But I was wrong. Listen, Eliza. You've been watching again those damn novelas, haven't you? Tulad ni Mama, kaya sinasabi mo sa akin iyan." "Seryoso ako, JR," mariing sabi nito. Narinig niya sa telepono ang malalim na hiningang pinakawalan nito. "And yes, nanonood ako ng mga sinasabi mong damn novelas. Truth is, gusto ko yung napapanood ko. It made me think of falling in love, in marriage, at kung wala talagang patutunguhan itong relasyon natin, then why waste my youth, tapusin na natin." Hindi agad siya sumagot. Inisip ang buhay kung wala si Eliza. Well, there were another woman, napakadaling makipagrelasyon uli, pero nasanay na siya rito. And he liked her, really liked her, in and out of bed. Eliza was fantastic.
Kaya marahil tumagal ng ganito ang relasyon nila. You don't mean that. I do, sabi nito. Kailangan ko nang maging seryoso, JR. I'm not getting any younger. Naisip ko lang, where would I be 5-10 years from now? I just realized that I want someone who will take care of me in my old days, a loving husband, children, everything that goes along with the word marriage. I don't believe this. At ikaw, 34 ka na. Are you going to spend the rest of your life still having bed partners? Darating ang oras na papalya ka rin. Then you will be needing ginkgo biloba para lamang lagi mong maalala kung saan mo inilagay ang Viagra mo. Think about it, darling. Where will you be years from now? Mabigat ang hiningang pinakawalan niya. Ginkgo, Viagra, for pity's sake. This woman must be out of her mind. I don't need to think about it, Eliza. Kilala mo ako pagdating sa bagay na iyan. Matagal na sandali ang nagdaan bago muling nagsalita si Eliza. Then, it's goodbye, JR. Iyon lang at ibinabana nito ang telepono. Damn woman, he muttered. And frankly, hindi niya talaga maunawaan ang mga babae. Lalo na ang obsession ng mga ito sa pagpapakasal at mga anak. Sweet Lord, he wanted none of those. Marriage and babies, ni ang isipin na siya ay magiging isang ama at nasa loob ng isang pag-aasawahan. Oh God, that was horrifying. Kung walang marriage at babies, walang dahilan upang magdiborsyo o magpaanal o legal separation sa mga kadahilanan na wala namang kakwenta-kwenta. Higit sa lahat, walang nadadamay na mga anak. Karaniwan na ang mga bata ang nagiging casualty sa hiwalayan ng mga magulang. Hindi ka palang nakakatagpo ng babaeng magpapaibig sa iyo, iho. Isa iyon sa mga romantikong ilusyon na sinasabi ng ina sa kanya. Love, mula pa yata sa pagkabata ay tinatanong na iyon sa Islam book. Nakakabaliw ang mga definition ng mga babae roon. Naputol ang tinatakbo ng isip niya nang magbas ang intercom sa desk niya. Hindi na niya sinagot at lumabas ng opisina. 10 minutes na siyang late sa meeting niya sa boardroom. Sino po ba ang kailangan niyo sa loob, ma'am? Tanong ng isa sa 2 security guard kay Kemi nang buksan nito ang gate. Nakahanda na siya sa usisa ng mga gwardya. Pinsan ko ang sekretarya ni Mr. Valencia. She gave the guard her sweetest smile. Wag sanang itanong kung ano ang pangalan ng sekretarya. Inaasahan niya ako, kausap ko siya sa telepono kanina. Puno ng kuryosidad ang mga mata ng gwardya na sinulyapan ang bata sa stroller at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. It could be her smile or he was fascinated with the baby on the pram o nagandahan sa kanya. Alinman sa mga iyon ang dahilan ay hindi na mahalaga. Ang importante ay binigyan siya ng gwardya ng visitor ID. Binalingan niya muli ang gwardya. Mas tinamisan pa ang ngiti. Saan ba sa mga building na iyan ang opisina ng pinsan ko? May 3 malalaking building, 30 metros mula sa kinatatayuan niya. Yan mismong nasa harapan niyo, ma'am. Pagkalabas niyo sa reception ay may 2 pasilyo. Yun pong nasa kanan ang patungo sa opisina ni Miss Beverly. Itanong nyo na lang po kay Miss Hussein ang receptionist. Sa pauling pasasalamat, ang inusal niya at tinulak na ang stroller patungo sa building. So, Beverly was the secretary. Dahan-dahan niyang pinakawalan ang hininga ng makalayo sa gwardya. She had passed one to go si Beverly mismo bago siya makarating sa big boss. Hello, bati niya sa receptionist na kasalukuyang may kausap sa telepono. Beverly's expecting me, idinugtong niya nang sulyapan siya nito. Kumunot ang noo ng receptionist nang may makitang tulak-tulak siyang stroller. She was about to say something but her attention was again focused on the phone. I'll go see Beverly now, sabi niya at tinulak patungo sa salaming pinto ang stroller. Nanatiling nakaplaster ang ngiti sa mga labi. Automatic ang pintong salmin. Bumukas iyon nang malapit na siya. Kumaliwa siya sa carpeted na pasilyo. May mga opisina siyang nadaanan
Nababasa niya ang mga pangalan ng mga executive sa mga nakasarang pinto. Then she saw another glass door at the end of the wall. Sa bukas na pintong salmin ay natanaw niya ang isang malaking mesa at sa likuran niyon ay isang babae, must be the secretary. Pagkakita ng sekretarya sa kanya ay agad itong nagsuot ng salmin sa mata. "Can I help you, ma'am? Is J.R. Valencia in?" "Ako ang sekretarya niya." Sinulyapan nito ang stroller na nasa harapan niya. Magaling na naitago ang kuryosidad. Ibinalik nito ang paningin sa kanya. "Do you have an appointment with Mr. Valencia?" Napakunuot ang noon ni Kemi. She studied Beverly for a moment. Hindi niya inaasahan na ito ang sasalubong sa kanya bilang sekretarya ni J.R. Valencia. Sa tansya niya ay naglalaro na sa 35 ang edad nito. And she was expecting someone young and pretty, katulad ni April, ang ina ni Lindsay. April was her best friend all through high school and college. Ang kaibigan niya ang dating nasa pwesto ni Beverly ngayon. But when JR got her pregnant, April resigned from her job o pinag-resign. She had no way of knowing. Hindi iyon binanggit ni April. Katunayan, 4 na buwan na ang nasa tiyan nito nang malaman niyang nagdadalang tao ito. "You're crazy," bulalas niya. Nasa tinig niya ang pagkamangha, pag-aalala at galit. "Alam mong hindi ka dapat magdalang tao, April. It could mean your death." Her friend had smiled. "Hindi naman 100% na sinabi ng doktor na bawal akong manganak, Kemi. It's 50-50 and I'm taking the chance. I don't know what to say, April. I'm angry right now. Damn it, how could you be so stupid? Huwag ka nang magalit, Kemi, please." Tinitigan niya ito. Hindi niya ito kinakitaan ng pag-aalala at pagsisisi man lang. She was so frustrated. "Mas naghihisterya pa nga ako kaysa sa iyo, April. I'm scared para sa iyo at sa dinadala mo. And why did you take the risk for pity's sake?" Nagkibit ito ng balikat. "He used condom. Don't know what happened. Baka nabutas." She laughed na tila ba hindi seryosong bagay ang pinag-uusapan nila. "At nakuha mo pang tumawa? What about the pills you're taking?" Napangiwi ito. "Got tired of taking those pills, Kemi. Iyon at ang iba ko pang mga gamot. So I use condoms. Mga butas na condoms, damit, April. Ano ang gusto mong gawin ko? Ipa-abort ang bata?" "Of course not." She was horrified. Nag-aalala siya pero hindi pumasok sa isip niya ang bagay na iyon. "Hindi ko rin inaasahan ito. Hindi ko gustong magdalang tao nang walang kikilalaning ama ang anak ko." Sadness laced April's voice, but only for a moment. It was so like her to smile her troubles away. "Pero dahil nandito na ito, I'll bring my child to full term no matter what happens." 2 taon na ang nakalilipas ay sumailalim sa isang minor operation sa cervix si April. May 2 maliliit na tumor na nakita roon at ayon sa doktor ay makakabuting hindi ito magdalang tao upang makatiyak na walang malubhang pinsalang mangyayari pareho sa ina at sa bata. Ang ama ng bata, it wasn't his fault. I seduced him. Practically fool him upstairs and invite him to my bed. Kailang nangyari iyon? Agaw niya sa sinasabi nito. Umahon ang galit sa dibdib. Though her friend wasn't promiscuous woman, pagdating sa pakikipagrelasyon ay magkaiba sila ng pananaw. Sa kabila ng mga pareho nilang karanasan sa buhay, ay hindi kinamuhumihian ni April ang mga lalaki. April was so trusting. Nakadalawang boyfriend na ito na pareho namang hindi nagtagal dahil natutuklasang mga doble kara. Bakit hindi ko nalaman nasaan ako? Natatandaan mo nang sabihin mong may writer block ka at gusto mong mag-out of town? Tumango siya. She went to Cebu with one of her co-workers. 3 araw sila roon. Napaungol si Kemi. Kung alam lang niyang ito ang magiging resulta ng pag-alis niyang iyon ay hindi niya na ginawa. Damn writer block to hell. At inimbitahan mo siya rito sa apartment. I'm sorry, Kemi, mahinang usal ni April. Masama ang loob ko ng araw na iyon.
Natuklasan kong may asawa si Renz. So, it wasn't Renz. Si Renz ang alam niyang kasalukuyang boyfriend nito. Wala pang isang buwan. Naikwento lang ng kaibigan sa kanya. Sino April? Nagkibit ito ng balikat. There's no need for you to know. It was a night of fling. A night of madness on my part. Walang emosyong involved. Nasaktan ako sa ginawang pandaraya ni Renz sa akin. I did it on rebound. I intentionally seduced my child father to have sex with me. Believe me, it was a grand seduction. Tumawa ito, a genuine laugh, na para bang nangyayaring ito ay katuparan ng isang grand scheme. He was shocked. He couldn't believe I was capable of it. Kung hindi rin siya nakainom, ay baka hindi niya ako pinatulan. He was so against it. He tried so hard to stop me, but I was determined to sleep with him. Curiosity dahil may bulong-bulungan akong naririnig kung gaano siya kahusay sa kama. I haven't regretted that moment, Kemi. Agad niyang kinasuklaman kung sino man ang lalaking iyon. Still, karapatan niyang malamang na buo ang one night fling na sinasabi mo. No, may determinasyon sa tinig nito. Ayokong bigyan ang sarili ko ng kahihiyan. Binigyan mo na ng kahihiyan ang sarili mo nang akitin mo siya at patulugin sa kwarto mo. Nanlilisik ang mga matang sabi niya, "You acted like a war." Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Nag-aalala ka sa akin. She smiled at her. Pero magkaiba tayo ng panuntunan sa buhay. Hindi ko gustong husgahan ang lahat ng lalaki nang dahil lang sa kasalanan ng isa. Hindi lang isa, she said angrily. Kasama na ang sarili kong ama at stepfather at ng marami pang lalaking pareho nating kayang tukuyin. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng Renz na iyon sa'yo. At iyang ama niyang pinagdadalang tao mo. Life is a risk, my friend, she said philosophically. Dahil sa kasalanan ng mga lalaking hindi natin matawag na ama, ay kinalimutan mo ng babae ka. You have to fall in love sometimes, Kemi. It's worth the pain and the risk. Hindi akong pinag-uusapan dito, April. Sino ang ama ng dinadala mo? This man doesn't believe in marriage. Oh yeah, she said sarcastic, but he believes in fact. Let's drop the subject, okay? Ayokong ako ang maging dahilan nang wala sa panahong paglitaw ng mga wrinkles mo. Magpapaprenatal nga pala ako sa Sabado. Masasamahan mo ba ako? Baliwala rito ang lahat. Magkahalong damdamin ang nasa dibdib niya. Galit sa kaibigan, pag-aalala rito at takot sa kahihinatnan ng ginawa nito. Ang sumunod na mga buwan ay naging mahirap para kay April. Gayunpamay hindi ito nagreklamo. Nakangiti pa rin ito sa tuwing kukumustahin niya ang nararamdaman. Nang dumating ang kabuwanan nito ay nangyari ang kinatatakutan ni Kemi. Hindi niya magagawang manganak ng normal. Kailangan ko siyang isi-section. Wika ng doktor sa kanya. You have to sign this paper, Miss Cruz. Ayon sa pasyente ay ikaw ang pinakamalapit niyang kamag-anak. She also designated you to be the guardian of her child. Tinalikuran niya ang doktor at puno ng takot ang dibdib na tinakbo ang OR. April smiled weakly. Take care of Lindsay, Kemi. Love her and tell her I love her very much. Promise me. You'll be fine. Gumaralgal ang tinig niya at naninikip ang lalamunan niya sa pagpipigil ng iyak. Promise me. She bit her lips to keep her from crying hysterically. Hinawakan niya ito sa kamay. I promise. Hinawakan siya sa mga balikat ng attendant at inakay palabas. Hours later, she was told that April died minutes after she gave birth. The doctor couldn't stop the bleeding. Hindi alam ni Kemi kung kailan huminto ang luha niya. April was both a friend and a sister rolled in one. They had met in college. Paaral ito ng mga madre. Pareho silang panggabi sa kolehiyo dahil nagtatrabaho siya bilang service crew sa araw at si April naman ay sa kumbento. Agad silang naging malapit sa isa't isa. Maraming mga bagay sa buhay ang magkatulad sila.
Isa na roon ang pareho silang walang nakilalang ama. Hindi nakilala ni Kemi ang ama niya. Ayon kay Vilma, ang mama niya ay nagtrabaho sa UAE ang father niya at nangako na magpapakasal sa sandaling makaipon. Hindi nangyari iyon dahil may nakilalang nurse sa Saudi ang kasintahan ni Vilma. Naiwan itong nagdadalang tao na walang asawa. Kemi was 11 when her mother married a businessman. Her stepfather was sweet and kind. Binubusog silang mag-ina sa materyal na mga bagay. Hanggang isang hapon ay dumating ng maaga ang stepfather niya. Ang mama niya ay kasalukuyang nasa grocery nila sa palengke. Nagulat pa siya nang sa paglabas niya ng banyo ay naroon ito. Sa edad na 11 ay malaking bula si Kemi. Nagsisimula ng kakitaan ng pagdadalaga ang katawan, and she wasn't too innocent as not to recognize the dangerous look in his father's eyes as he surveyed her young body dripping with water and wrapped only in towel. She had seen those look before, subalit hindi niya iyon binigyan ng masamang kahulugan. Kahit na nga ba sa tuwing naroroon ito'y lagi itong nakaakbay sa kanya. Kinakamusta ang pag-aaral niya habang ang mga daliri nito'y humahaplos sa mga balikat at leeg niya. Subalit kakaiba ang pagkakataong iyon. Nararamdaman niyang may masama itong binabalak at wala ang mama niya. "Tito Ruben," humakbang siya paatras. "Kay ganda mo," he whispered. Then he had tried to seduce her by so many endearing words, promising her with lots of money. Dumukot pa ito sa bulsa at pinakita ang bungkos ng pera at inabot sa kanya. But Kemi was so terrified that when he reached for her, she screamed the house down. Agad siyang dinaluhong ng ama-amahan at tinakpan ang bibig niya kasabay ng paghiklat ng tuwalya sa katawan niya. Mapalad siya dahil nang sandaling iyon ay may dumadaang kartero at sandaling huminto upang tingnan sa bag nito kung may mail silang mag-ina. Narinig nito ang sigaw niya. Kumatok ito at tumawag. Lalong humigpit ang kamay ng kanyang stepfather sa bibig niya. Subalit hindi siya nasiraan ng loob. Kinagat niya ng malakas ang kamay na tumatakip sa bibig niya at malakas na sumigaw. Agad siyang dinaluhan ng kartero at sumigaw pa sa pinakamalapit niyang kapitbahay. Nang dumating ang mama niya, ay binaliktad ng stepfather niya ang kwento na siya mismo ang nagpakita ng motibo. Scared and horrified, napatitig sa ina si Kemi na natiling walang kibo at pinaglipat-lipat lang ang naniningkit na mga mata sa kanila ng stepfather niya. Then Vilma walked toward the bedroom without a word. Ilang sandali pa'y inihagis nito sa labas ang mga gamit ng asawa at pinailis noon din. Maraming masasamang salita ang lumabas sa bibig ng stepfather niya para sa kanilang mag-ina nang umalis ito. Nang sumara ang pinto ay nilapitan siya ng ina at niyakap siya ng mahigpit. "Ma, hindi ko gustong maghiwalay kayo dahil sa akin," sabi niya rito habang humihikbi. "Tahan na," alo ni Vilma. "Matagal ko nang nakikita ang malisyosong sulyap niya sa iyo, Kemi. Hindi ako bulag. Pinakasalan ko siya upang may kilalanin kang ama. Mali ako, munti ka pang mapahamak." Her mother filed for legal separation, but they learned it was unnecessary. Null and void ang kasal ni Vilma sa asawa nito. May naunang 2 babaeng pinakasalan ang stepfather niya. Pinatindi lang ng pangyayaring iyon ang pagkumuhi niya sa mga lalaki. At si April ay biktima rin ng mga pamapagsamantalang lalaki. Sa pagkamatay nito ay nawalan siya ng itinuturing na kapatid at kaibigan. Naatang din sa balikat niya ang sanggol. Pinagpasalamat niyang sa uri ng trabaho niya ay hindi niya kailangang nasa opisina siya araw-araw. Nang mailibing si April ay inuuwi niya sa Mabini ang sanggol sa mama niya dahil wala siyang kamalayan kung paano mag-alaga ng bagong silang na bata. Bagamat hindi niya binibitawan ang 2-bedroom apartment sa Batangas, ay nanatili sa Mabini si Kemi ng ilang buwan. Pumupunta lang siya sa Batangas
kapag nagpapasa ng manuscript sa publikasyong pinagtatrabahuhan. Subalit nitong huling punta niya ay pinasya niyang manatili ng 1 linggo sa apartment upang maglinis at iligpit na rin ang mga gamit ni April. Sa tuwing umuuwi siya sa apartment sa nakalipas na mga buwan ay iniiwasan niyang silipin man lang ang silid ni April. Pero hindi naman maaaring magpatuloy ang ganung gawain niya. Ipinasa niyang iuwi niya sa lugar nila ang mga gamit nito upang ipamigay ang ilang maaaring mapakinabangan ng ibang tao. Nang buksan niya ang drawer sa bedside table ay nahagip ng tingin niya ang 2 cards. Wala sa loob na binuksan niya ang mga iyon. Binasa ang mga pangalang nakalagda sa 2 cards. I love you, JB. Hindi lang iyon, may mga love notes pang nakaipit sa card, declaring undying love, at lahat ay may lagdang JB. Kemi was shocked when she realized whose JB was. J.R. Valencia, April former boss. Sa mismong sandaling iyon ay isang pasya ang nabuo sa isip niya. Dadalhin niya kay J.R. Valencia ang anak nito. Sa ayaw at sa gusto nito ay kikilalanin nito si Lindsay, the name April had given for her daughter. Ma'am, I asked if you have an appointment with Mr. Valencia. Kemi blinked. Bumalik sa kasalukuyang ang isip. Napatitig sa sekretarya. Naisip niyang sa may edad na sekretaryang inahalili ni J.R. Valencia kay April ay marahil natutuhan na nito na hindi pinagsasama ang trabaho at sex. No, but I'm sure Mr. Valencia will see me, sabi sa marahan ngunit determinadong tono. The secretary frowned. Kasalukuyang nasa meeting si Mr. Valencia. Ipinagbilin niyang huwag siyang ablahin kahit na ano pang dahilan. Oh, napataas ang isang kilay niya. Hindi marahil kaabalahang sulyapan man lang ni JR ang anak niya. Niyuko niya ang bata sa stroller na tulog pa rin. Napahimbing pa yata dahil sa lamig ng aircon. Pinanlakihan ng mga mata ang sekretarya. Napatayo ito mula sa desk at sinikap na dukwangin at silipin ang nasa stroller. Anak ni Sir, tumango siya at ngumiti. Her name's Lindsay. She's 7 months old. Kaya maaari bang pakisabi sa boss mo na narito ang anak niya at gusto siyang makita? Napakurap ito, napatikhim na tila ba sa sandaling may bumara sa lalamunan. Mabuti pa siguro ma'am ay sa opisina na lang ni Mr. Valencia kayo maghintay. Habang ipinaalam ko sa kanya, matabang siyang ngumiti. Mabuti pa nga. Dinala sila ng sekretarya sa opisina ni JR. It was huge, ultra-modern, kompleto sa mga modernong teknolohiya. Itinuro nito ang kasakanya ang coach. Please have a seat, sabi nito habang hindi inaalis ang tingin sa stroller. Sandali lang at tatawagin ko si Mr. Valencia. Then she hurriedly went out of the room, shutting the door behind her. Umupo si Kemi. Well, it was easy. Inilapit niya sa kanya ang stroller at sinuri kung tulog pa rin ang bata. Napangiti siya nang makita niyang kumikibot ang mga labi nito. Ngumingiti na siyang karaniwang ginagawa ng mga sanggol kahit natulog. April daughter deserved the very best at sinisiguro kong mapapasa iyo iyon, Lindsay. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Napaangat ang ulo ni Kemi nang bumukas ang pinto ng opisina. Bumugad doon ang isang lalaki. Napasinghap siya. Bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi inaasahan ni Kemi na ang makakaharap niya ay makakapigil sa paghinga niya. JR was tall, an inch short of 6 foot, dark-haired, muscular, very male. Hindi nakakapagtakang maakit ng husto rito si April. The man was outrageous handsome. Naiinis sa sarili sa ginawa niyang pagsuri sa lalaki. He was gorgeous, okay. So what? Iisa lang ang tingin niya sa mga lalaki. Pigs. The man marched into the room, glaring at her. Huminto ito sa mismong tapat niya. Sandaling binalingan ito ng tingin si Lindsay bago ibinalik ang tingin sa kanya.
Anak ko ang batang iyan, tanong nito sa kontrolado subalit mapanganib na tinig. Kemi boldly met his eyes. Tulad ng sinabi mo, anak mo ang batang ito. Hindi ito sumagot, sa halip ay pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ng sanggol na nanatiling tulog. Pagkatapos ay isang naiiritang buntong hininga ang pinakawalan nito. Okay, huwag kang aalis dyan, he said pointing at her. You bet, she raised her chin, sinikap na maging kalmado sa gitna ng kabang nararamdaman. Tila apoy na humahagis mula sa mga mata nito patungo sa kanya. Tumalikod ito at lumabas ng opisina, then slammed the door shut behind him. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kemi. Sinilip niya ang sanggol. Hindi ito nagising sa usapang namagitan at sa ingay na binagsak ng pinto. Your father has an attitude. She softly touched her cheek. And he didn't look very happy to see you. Pero sana'y nakita mo kung gaano kagwapo ang daddy mo, Lindsay. Alam niyang hindi madali para sa kanya ang basta na lamang sumugod sa Valencia Textile Corporation at ipamukha kay JR na ang sanggol na dala niya ay anak nito sa dati nitong sekretarya. At hindi rin naman siya umaasa na basta na lamang din ito tatanggapin ng lalaki. Pero hindi siya susuko hanggat hindi niya naibibigay kay Lindsay ang karapatan nito sa ama. Kapwa sila lumaking walang ama ni April at hindi niya hayaang danasin din iyon ni Lindsay hanggat may hininga siya. 2 minuto ang nagdaan nang muling bumukas ang pinto ng opisina. Sa pagkagulat niya ay hindi si JR Valencia ang bumalik at sa halip ay 2 security guard ang pumasok sa opisina. Ma'am, gusto po namin kayong samahan palabas, wika ng isa. Nasaan si Mr. Valencia? Ang pinakamatangkad at mukhang matanda sa 2 ang sumagot sa kanya. Nasa conference, ma'am, at pinasasabi ni Mr. Valencia na sa susunod ay pulis na ang ipadadala niya kapag hindi kayo sumama ng maayos palabas. Ah, ganun. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Pakisabi rin sa kanya na siya ang ipapupulis ko dahil sa pagtalikod niya sa responsibilidad niya sa anak niya. I'm sorry, ma'am, pero kailangan nyo nang umalis. Hinawakan siya nito sa braso. Binawi niya ang braso at itinulak ito. Hindi mo na kailangan hawakan ako. Alam ko ang palabas dito. Sa kabila ng protesta niya ay naka-escort pa rin ang 2 gwardiya sa kanya hanggang sa makalabas siya ng compound. She stood there on the pavement for several moments. Nakatitig sa sarado ng gate. Hindi pa tayo tapos, JR Valencia. She threatened under her breath. Anak mo ito kaya wala kang... Napahinto siya sa pagsasalitang mag-isa nang may maisip. Oh dear, ang tanga ko naman. Tamang naipakilala nga niya kay JR na anak nito si Lindsay, subalit hindi niya nasabi na anak nito ang bata kay April. Inakala marahil nito na siya ang ina ni Lindsay. Iyon ang dahilan kung bakit matagal itong napatitig sa kanya. He was trying to recall if he had slept with her or not, and since he hadn't, natural lamang napadalan siya nito ng mga security guard. I'm so stupid, Lindsay, sabi niya sa gising ng sanggol. Umiling at hinila na ang stroller patungo sa segunda mano niyang Toyota Vios at isinakay at kinabit ang safety belt. Hindi agad niya pinaandar ang kotse. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay isang matamis na ngiti sa sarili ang ginawa. Masuyong niyuko ni Kemi ang bata. Let's go and meet your grandmother, Lindsay.